Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Dapat huwag nila sundin because the Senate, the Congress are independent, co-equal body. Ay paano ngayon yan in the future? Halimbawa, may mag-file ng case against one justice of the Supreme Court. Sasabihin ngayon ng Supreme Court ang constitutional. Hindi na matutuloy. Wala na. No one will ever be impeached from now on. Tapos sasabihin nila, kasi daw maraming complaint, allowed lang once a year. Marami yung nag-file, pero iisa lang yung dinala sa plenary. And that what counts most, kung alon yung dinala sa plenary. Hindi naman, sa susunod, pag may gusto pala magpa-impeach sa'yo, sasabihin mo lang sa mga kaibigan, mga 10, 12 kayo, mag-file kayo ng iba-ibang kaso. Di wala na. The Supreme Court has lost its credibility. Doon pa lang halata mo na, naninakaw yung pera Tapos sasabihin mo, political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na sinertify ng PSA that there are about 900 individuals in the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chair Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yung si Bismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Sir, tingin niyo may chance po ba yung impeachment if ever po i-file by 2026? Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala ang sarili nilang mga desisyon, binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice-presidente. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan.